Hello guys, good morning, good afternoon, good evening, saan ka man naroon. Welcome muli sa Noah's Garage. Sa video ito, maglalagay tayo ng MXR M75 horn dito sa ating VinFast VF3. Kasi ang horn nito ay pangit. No? Hindi talaga siya ideal. Lalo na kapag nagdadrive ka sa mga highway, mahina yung kanyang busina. No? Hindi siya nakakagulat. So maganda na palitan natin siya. Okay, so DIY to guys, no? Paturuan ko kayo kung paano magkabit ng horn sa inyong mga sasakyan, aftermarket horn. So kahit na hindi electric car yan sa inyo, hindi VF3, pares lang ng procedure yan guys, ano? So stay tuned! Alright guys, so ito yung mga kailangan natin. Ito yung ating MXR M75 horn super tone. So negative 118 dB siya at 100% copper coil. Okay, so yung kung natatandaan ninyo yung yung the accent before, nilagyan din natin siya ng MXR na super horn. So gustong gusto ko yung tunog nun kaya itulit yung ating binili tsaka kabisado ko na siya. Actually gusto ko sana yung PIAA, yung super bass kaso medyo mahal siya. Ito kasi guys, murang-mura lang ito, 1.6 lang ito. Tapos magdadagdag ka lang ng ilang hundreds para magkaroon ka ng harness kasi meron siyang dedicated harness na nabibili din. Ang tawag doon ay MXR horn harness. Mga 400 pesos lang yun. So suma total mga 2,000 pesos lang yun. Pero dito kasi wala akong harness na nabili. So manual tayong maglalagay ng harness, no? Pero sabi ko nga, may mabibili kayo, hindi na kayo kailangan magdikit-dikit ng mga ganyan. Meron ng fuse na rin yon. So wala na kayong problema. At ilalagay ko yung mga links nun, mga product links nun sa description natin para alam niyo kung saan kayo bibili. Or kung marunong naman kayo, nakakaintindi kayo ng mga relay, itong video na ito, matututo kayo. No? Yun ang gagawin natin. So, explain ko lang, si MXR, ito yung kanyang specifications sa kapila. Yan. So, medyo may plastic pa kasi. Sabi dyan, amp niya, 3 to 4 amps. Yan, 3 to 4 amps. So, ibig sabihin yung nadodraw niyang power is 3 to 4, 3 plus 4 amps equals 7 amps. So, ang ating fuse dapat dyan ay 10 amps. So, ito siya. Yan, meron akong 10 amps dito. Ito ay fuse holder, no? Kailangan natin yan mamaya. So, huwag kayong gagamit ng 15 amps pataas. 10 amps lang kasi hanggang 7 amps lang yung power draw niya. So, yung power level niya, sinabi ko na kanina, negative 118 dB. So, malakas-lakas siya, no, guys, no? Yan. So, mamaya buksan natin. So, kailangan natin ng wrench, no? Tapos may extension at 13 mm na socket, no? Para saan ito? Para dito yan, guys. Kasi, nga pala, kung di nyo pa alam, VinFast, wala siyang, hindi siya nabubuksan yung hood. Kasi may bolt siya. Ito. Ayun. So, may bolt siya, guys, no? So, ibig sabihin, tatanggalin natin yung bolts, magkabila yan, dalawa. Then, slide natin pa ganun, no? Papunta sa atin, then, angat na. So, natatanggal yung hood niya, guys, no? Yan. So, turuan ko kayo paano magtanggal yan. Papakita ko mamaya. Okay? Kaya, maganda magkaroon ng VinFast VF3. Ang dami yung pwedeng gawing modification. Isa na dyan yung frunk niya. No? Pwedeng lagyan ng ano to, ng frunk, yung storage. Kasi pag binuksan natin mamaya, yan, makikita nyo, walang laman dyan. Andyan lang yung aircon fan, tsaka yung compressor, everything. Pero walang laman siya. Okay? So, kailangan natin ng 13mm na socket. Kailangan natin ng mga butt connectors. Meron tayong female at male. Yan, male. Tapos battery terminal connectors din. Crimper, wire cutter, meron din. Ano ba to? Black tape, electrical tape, fuse holder. Ito yung ating relay. Yan. Paliwanag ko sa inyo mamaya yan. Ito yung connection niya. At ito naman yung wire loom. So, ito yung mga wire loom na extra ko dati. Mga ginawa natin sa Montero, sa Castin. So, kukuha tayo ng ganito kanipis siguro. Yan. Ang ganyang kanipis. Alright. So, meron tayong 16 gauge na wire, electrical wire, power wire, na gagamitin natin mamaya. I-connect natin ito dito. Tapos, mamaya, makikita nyo, papaliwanag ko sa inyo yan. Okay? So, buksan muna natin yon para may pakita ko sa inyo.
So, ito siya guys. Ito yung 400 Hz. Ito naman yung 500 Hz. Okay? So, ito yung terminal niya. Kung makikita ninyo. Kahit magkabaliktad kayo dyan, non-polarity naman ito. So, positive, pwede. Positive, pwede. Negative, pwede. Negative, pwede. Kahit magkabaliktad. Okay? Pwede. The same goes sa isa. Alright? Okay guys, bago tayo magsimula, paliwanag ko sa inyo paano gamitin itong relay. So, kung makikita nyo dyan, kita nyo ba? Yan. Merong 87. Yan, 87. Itong dalawang prong na ito. Itong dalawang prong na yan, 87 yan. So, makita nyo sa baba, 87. No? Yung 87 na yan, it will go to the positive terminal ng inyong mga horn. Okay, sabi ko kanina, pwedeng positive dito, positive din dito. So, kahit magkabaliktad, okay lang. Okay, yung isang terminal dyan ay ground. So, yung 87, isa dito, isa dito. Okay, maliwanag yun. Tapos, yung ating 85, ito nyo ba? Yung 85, ito. Yan. Yan ay pupunta sa ground. Okay, sa ground ng ating chassis o kaya dun sa ating battery. Sa ground. Yan. So, tingnan nyo lang kung saan yan nakakabit. Pwede nyo ilagay dun, dito, o dito, di ba? Sa mga grounding point ng ating sasakyan. Then, itong 86, kita nyo yung 86, yan yung ating trigger. So, yan ay magko-connect dito sa wire ng ating kusina. Yan, yung wire na yan. So, kukunin natin yung positive niyan, yun natin ilalagay sa 86. So, yung ground din, pwede natin dito direkta na yung ground, yung kanina 85. Pwede natin ilagay dyan kung gusto nyo. Or dito sa mga grounds na to, pwede rin, no? Basta negative. Tapos yung lastly, yung 30. Yan, ito, 30. Itong 30 naman ay pupunta diretso dito sa ating positive terminal ng ating baterya. Okay? Positive terminal. Okay, dyan pupunta. Okay, meron na akong ilaw para maliwanag mamaya pag nag-video tayo. Okay, so gagamitan nyo siya ng 16 gauge na wire fuse holder. Alright, so mga crimpers and everything. So para hindi kayo malito, pag bumili kayo ng ng relay, meron ng kasamang ganito. Okay, so kinakabit lang yan ganyan. So ito na yung mga wires ninyo. Color coded na siya. Alright guys, simulan na natin. Gamit kayo ng 13 size, 13 mm. Tanggalin natin itong bolt para matanggal natin itong horn. Yan. So, ito yung horn niya guys. Isa lang yung busina niya. No? So, tanggalin lang natin. Yan. Alright. So, ito yung positive niya. Ito yung negative black. Dito tayo magtatap. So, magtap tayo dito. No? Positive, negative. Positive, negative. Okay? So, di natin kailangan ito. Magtatap na lang tayo. Maglalagay tayo doon sa horn natin ng wire papuntang ground. So, hindi natin kailangan itong black. Dito lang tayo magtap sa positive. So, syempre, gawang Pinoy, buhol-buhol lang. Yan. So, ito, pupunta sa ating relay. Right? Okay guys, so dito natin ilalagay itong relay natin. No? So, ito yung 87. Yan, yellow and blue. 86, trigger natin, red. White, yung papunta sa power natin, sa baterya. Green yung ground. Okay, so ito, nagaling dito sa speaker, itong stock na horn wire natin. Didikit natin ngayon yan dito sa ating 86. Okay, sa trigger natin. Pero kabit muna natin itong relay.
relay. Gamit natin itong ating trigger. Dito. So, ito na yung ating trigger. Okay na. Next na, ikabit natin itong power natin. Pero hindi pa natin ikabit sa baterya. Ililinya lang natin, no? So, lagyan natin ng wire. Mag-crimp muna tayo, guys, na. Para ito dun sa terminal ng horn natin. Okay guys, so kabit muna natin itong horn natin. First horn natin. So nilagyan ko siya ng double-sided tape para pag kinabit natin, hindi siya mag-vibrate na. So dito siya. Yan, ganyan. Alright guys, so update ko kayo, no? So itong wire na ito ay sa power wire natin. Okay, sa baterya yan. Ito, 87 ito. 87 nakakabit na dito sa ating horn. No? Yung isang 87, yung blue, i-wire natin yan, papagkapangin natin yan, papunta, siguro dito na lang, or dito, no, dyan. Tapos, itong trigger natin, nandito na yan. Ayan, tinago ko na. Andyan na yan. Okay? So, mamaya ayusin natin yan. Lalagyan natin ng wire loom yan para maganda presentation. Parang stuck na stuck pa rin. Okay? Tapos ito yung ground pala. Ito yung ground. Green. Nandito na siya. Ayan, nandito na siya. Yung negative naman, itong busina, sabay nun. Okay? So, pagkapangin na natin itong isang positive ng horn, tapos yung power wire. Lagyan natin ng wire loom, itong power wire. So, ikabit muna natin to, itong isang horn. So, kinabit ko na yung mga wires niya. Ito yung 87, ito yung ground. Tapos, dito natin siya ikakabit. So, ganyan. Alright? Buksan natin.
Okay guys, so lagay natin ito. Itong wire natin, yung number 30 sa relay. Power wire. Okay. Nakita ko sa inyo guys. Wait lang. So ito yung ating relay. So nilagyan ko na ng mga wire loom. Medyo parang naging spaghetti lang siya. Pero okay yan. So ito yung 87. Wala na akong wire loom kaya malaki yung size na nailagay ko. 87. Papunta yan dito. Sa positive ng horn. Tapos yung negative ng horn, ito, itong dilaw. So hindi ko muna nilagyan ng wire loom para makita nyo. Ano? So nandito siya nakakabit. Ground. Okay, so okay na yung horn natin, yung unang horn natin. Yung kalawang horn natin, ito guys. So nandito siya, positive ay negative, papunta siya dito sa negative. Tapos itong positive niya, papunta naman siya dun sa 87 natin sa relay dito. Tapos yung 85 ng relay, nandito rin siya sa ground. Okay. So yung trigger natin, yung 86, nandito. Yung tinago ko na. Yung kaninang ni-splice natin. Okay? So, may power na siya. Try natin. Ganda! Ready guys? Ang ganda na. Yun. So, gumana siya guys, no? So, ganun lang magkabit ng MXR horn. O kaya kahit anong horn sa kahit anong sasakyan. Okay? Huwag na huwag niyong lalagyan. Huwag kayong mag-i-install ng mga horn ng walang relay. Kasi baka mag-overload yung pinaka-fuse ng horn ninyo. Kasi may fuse yan, yung horn ninyo. May sariling relay na yan. So kung hindi nyo gagalagyan ng relay, baka mag-blow yung fuse niyan. Okay, yung relay niya. Right? So ganun lang maglagay ng relay. Huwag kayong matakot. Pinaliwanag ko na kanina. So ganun lang kasimple. So ginawa ko lang, traditional na pagkabit lang ng mga wire. Sa ensure nyo lang na i-tape nyo siya ng mabuti. Lagyan nyo siya ng electrical tape na mabuti. Tsaka makita nyo dyan, malinis naman yung pagkakalagay natin. May mga wire loom siya. So, malinis siya. Safe siya. No? Kahit napasukin to ng daga. Yan. So, meron siya doon. Meron din yung mga double-sided tape para hindi siya mag-vibrate. Yan. Ito nga lang, itong isang ito, medyo nakataas siya. Yung pagpotpot niya pag ganun nakataas. So, baguhin ko na lang yan. Hindi ko na i-video, no? Pero mas maganda na makita nyo lang kung paano ikabit. Alright guys, so balik lang natin yung hood, tapos na tayo. Okay, so sana nagustuhan niyo yung una nating modification. Ay, actually, pangalawa na to, no? Yung una, yung ating gulong, no? Ganda ng gulong natin, di ba? Kahit copy yan, maganda yan. So, sana mag-subscribe kayo sa Noah's Garage. Maraming salamat sa panonood. Sa ulitin.